President Vladimir Putin naglabas ng bagong nuclear doctrine o mga bagong panuntunan sa kung papaano nito nararapat gamitin ang kanilang mga nuclear weapons. Ito ay bunsod umano ng paggamit ng Ukraine na mga long-range missiles mula sa US na binigyang pahintulot ni Joe Biden. At ayon sa mga bagong panuntunan ng Russia, ang panganib ng pagkasira ng kanilang bansa, kabilang na ang Belarus, at ang pag-atake dito ng mga bansang kaalyado ng mga bansang may nuclear capability ay magiging lehitimong target na ng kanilang nuclear weapons. Habang ayon naman sa ulat ng Al Jazeera, ang Ukraine ay patuloy na nagtatrabaho upang makuha ang suporta ng mas maraming bansa sa mundo para sa paggamit ng mga longer range missiles. At nang tanungin si Zelensky patungkol sa naganap na pag-atake sa Bryansk region, ay sinabi nitong mayroon na silang US ATACMS system kabilang ang kanilang mga sariling long-range missiles at gagamitin umano nila ang lahat ng mga ito. Mga pahayag na naglalarawan na hindi natatakot ang Ukraine sa bantang nuklear na pag-atake ng mga Ruso. Dahil bakit pa nga ba sila matatakot sa bansang ito kung halos ganito na rin naman ang kinalalabasan ng ginawa sa kanila ng mga Ruso? Kaya't malinaw ang layunin ng Pangulo ng Ukraine na magpatuloy sa pakikipaglaban sa abot ng kanilang makakaya, gaano man kalakas ang Russia, upang hindi nito tuluyang makontrol ang mga rehiyong sinasakop nila. At sa puntong ito na umabot na ng napakatagal ang digmaang ito, ay naging daan naman ito sa pagiging mas malapit ng China sa mga Ruso na nakapagbibigay sa China ng dagdag na impluwensya na nagdudulot naman ng mas malaking panganib para sa iba. Dahil sa pamamagitan ng alyansang ito ay nagkakaroon sila ng malakas na boses sa mga talakayan sa United Nations na nakaaapekto sa pagbuo ng mga resolusyon upang matigil na ang mga digmaan, kabilang na ang digmaan sa Israel na pinamumunuan ng Iran na pawang sinusuportahan din ng China at ng Russia, at ang pagpapadala ng North Korea ng libu-libong sundalo sa Russia laban sa Ukraine ay isang hakbang na maaaring magamit ng North Korea upang magkaroon ng kasanayan sa aktwal na digmaan ang mga bagong sibol na mga sundalo nila. Kaya naman napakalaking panganib talaga kung magpapatuloy pa o mananalo ang Russia sa labanang ito, dahil ang kanilang pagkapanalo sa mga digmaang ito ay maglalagay sa kanilang posisyon bilang mas makapangyarihang mga bansa sa ating mundo. Kaya't hindi na mahalaga ngayon kung papaano nagsimula ang digmaang ito, dahil ang mas mahalaga ngayon ay matapos na ang gulo. Subalit dahil nga malinaw na hindi titigil ang Ukraine hanggat hindi nila napapalayas ang mga Ruso sa kanilang teritoryo, ay maaaring mapagtanto ni Putin kalaunan na tanging dalawang opsyon lang ang kanyang pagpipilian. Una, ay maaaring makipagkasundo si Putin sa Ukraine sa paraang hindi ito madedehado sa mga kasunduan nila, dahil kung ipipilit ng Russia ang lahat ng naisin nila, ay malinaw na hindi nila mapapatigil ang Ukraine sa pag-atake sa kanila, gaano man kalayo ang agwat ng kanilang puwersa. Ikalawa, ay maaaring isipin ni Putin na tuluyan ng gamitan ng nuclear weapons ang bansang ito upang wala nang sumalakay pa sa bansa ng mga Ruso. Gayunpaman kung ang opsyong ito ang gagamitin ni Putin sa pagkakataong ito, ay wala na rin siyang pakikinabangan pa sa bansang ito, at manganganib rin ang kanilang bansa sa mga nakalalasong kemikal na dadalhin ng hangin patungo sa Russia. Kaya't sa madaling salita ay mawawala ng kasaysayan ang mga pagsisikap nila sa labanang ito, dahil bukod sa wala silang pakikinabangan sa bansang ito, ay maaaring magkaroon pa ng digmaang sibil sa loob mismo ng bansa ng mga Ruso. Dahil ang paggamit ng nuclear weapons sa bansang hindi nagtataglay nito ay maituturing ng higit pa sa kalabisan ng kasamaan ng tao, dahil bukod sa masalimuot na ang dinaranas ng mga Ukrainian sa bansang ito, ay wala nang papantay pa sa kasamaang ito kung gagamitan pa nila ito ng nuclear weapons na tuluyang tatapos sa lahat ng buhay na naririto, na tiyak ay hindi matatanggap ng mas maraming tao sa buong mundo, kabilang na mismo ang ilang mga Ruso. Kaya't kung gagamit ng nuclear weapons si Putin laban sa Ukraine, ay halos imposible nang walang bansa ang magnanais na parusahan ang pamahalaan ng Russia,
at kung susubukan ng Russia na muling gumamit ng nuclear weapons sa pinagsama-samang bansang nais sumuli sa kanya, kabilang na ang Amerika, ay mauuwi lamang din sa tuluyang pagkawasak ang bansa nila. Kaya't kahit anong bansa man ang mawasak din ng Russia, ay mananatili ang katotohanang matutupok at matutupok pa rin ang bansa nila. Kaya't sa madaling salita ay walang magandang pupuntahan ang paggamit nila sa kanilang mga nuclear weapons. Kaya't mas malaki ang tsansa na hindi ito gagamitin ng Russia dahil sa tinagal-tagal ng digmaang ito ay malinaw na sa buong mundo na mas kawawa ang kalagayan ng mga Ukrainians sa labanang ito. Kaya't mas makabubuting makipagnegosasyon na lamang ito at pahalagahan rin ang nais mangyari ng Ukraine kung magkakaroon man ng tigil putukan sa digmaang ito. Dahil bagamat maliit lamang ang bansang ito kumpara sa Russia, ay napatunayan na nila na may kakayahan din silang magdulot ng malawakang kaguluhan sa mismong lupain ng Russia. Kaya naman kung iniisip nila na matatakot ang Ukraine sa banta nila, kabilang na ang Amerika, ay malabo nang atrasan pa sila ng Ukraine sa tulong ng Amerika dahil ang Russia ay mayroon ng malalim na ugnayan ngayon sa China at tanging ang pakikisama lamang nila sa US ang makapag-aalis ng mga paghihirap nila dahil hanggang sinusubukan nilang itaguyod ang New World Order sa pangunguna ng kanilang alyansa ay malabong titiklop sa kanila ang Amerika dahil ang kanilang alyansa ay hindi lamang banta ngayon para sa Ukraine kundi sa buong mundo. Dahil habang tumitibay ang alyansa ng mga ito, ay nananatili ang mas malaking panganib sa pagkakaroon ng pinakamalaking digmaan na maaaring mangyari sa buong mundo. Kaya't nararapat lamang bilang Pilipino na sa pagkakataong ito ay suportahan natin ang Ukraine laban sa mga Ruso. Dahil ang China na banta ngayon sa ating mga teritoryo ay maaaring mas lumakas pa sa hinaharap kung hindi mapasusunod ng US ang mga Ruso. Kaya't ang mas malakas na pag-ataking ito ng Ukraine sa loob mismo ng Russia ay nagsisilbing malaking banta lamang para sa Russia dahil sa ganitong paraan ay mapagtatanto nila na sa administrasyong Trump ay maaaring mas malala pa dito ang danasin nila dahil nga nagpahayag na si Trump na kung hindi makikinig sa kanya ang Russia ay higit pa ang kanyang ibibigay sa Ukraine laban sa kanila. I would tell Zelensky, no more. You got to make a deal. I would tell Putin, if you don't make a deal, we're going to give him a lot. We're going to give him more than they ever got if we have to.